Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Title, Kawawa mga congressmen. Congressmen will vote against Sara Duterte tomorrow, not knowing who the administration will field as president. Everybody looks unwinnable against Sara now. But can you imagine if their candidate is Risa Hontiveros? Even Robin Padilla will win against Risa. Even Basti Duterte will win against Risa. Even Bongo will win against Risa. Kahit John Vic, kung John Vic man ang kandidato ng admin, tatalunin ni Robin Padilla, tatalunin ni Baste, tatalunin ni Bongo. Ito ang gagawin ng mga kongresista. Ito pa. Tapos, PDP, yung partido ng mga Duterte, PDP already said, any congressman who votes against Sara will never be welcome pag nag-start na mag-jump ship sila. Nabasa ko yung official statement ng hindi nila tatanggapin ang mga kongresista na papasok sa PDP, itong mga kongresista na bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Tapos, they will field pa somebody to run against them. Ako, baka pumayag na ako tumakbo sa Leyte. Ito pa, another. Tapos, Iglesia ni Cristo will surely vote against them. The Iglesia ni Cristo vote makes a life-changing difference in many cities and towns. Ang hirap ng kalagayan ng mga kongresista dahil kahit sila alam naman nilang walang viable candidate against Sara and whoever will replace her if it comes to that. Pray for your congressman this Sunday. So, agree ako dito sa post na ito ni Kipicho. Kawawa ang mga kongresista. Ano ba yung kanta? Torn between two lovers? Ang pagpipilin, ano ba? Papanig ako sa administrasyon at mag-enjoy ng benefits, pondo for the remaining 2 years ng Marcos Jr. administration, or humiwalay na ako sa administration ngayon, bahalang walang pundo, basta sa 6 years pag presidente ni VP Sara, doon na lang ako babawi. Yun ang ngayon ang pinagpipilian eh. It appears na parang maraming kongresista na pipiliin nila itong remaining 2 years ng Marcos Jr. administration dahil sayang naman yung milyon-milyon na pondo na matatanggap nila. So, ganyan talagang buhay. Lahat ng gagawin natin ay may consequences. Tama, yung gumawa ka ng masama, aani ka ng masamang karma. Gagawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuting karma. Palaging dalawa yung karma, good and bad karma. Naranasan ko na yan. Naranasan ko nung una, bata-bata pa ako sa serbisyo sa buhay. Ang dami kong ginawang masama. Grabe naman yung mga masasamang nangyari sa buhay ko. Kaya lang nung isinorender ko na ang buhay ko sa Panginoon at sumunod na ako sa kalooban niya, gumawa na ako ng mabuti. Ito, sunod-sunod naman,
halos hindi na mapigilan ang mga magagandang nangyayari sa buhay ko. So, ganyan lang yan. So, bukas, botohan na. Mayroong political analyst na nagsabi, marami daw magkakasakit na kongresista bukas. Ibig sabihin, mag-a-absent para hindi masyadong maipit. Kasi kung mag-absent, well, I don't know kung mabibigyan pa rin sila ng pundo. Ang mga mag-absent bukas na hindi klarong bumoto ng yes, pabor sa impeachment, palagi ko hindi naman masyadong pag-initan ng Sara Duterte admin. Hindi nga sila bumoto eh. Ang delikado, yung lantaran na boboto ng yes sa impeachment. And again, sa aking opinion, sobra na sa 106. Yung required na 1/3 vote, meron na. Kaya tuloy na yung impeachment case, iakyat sa Senado at tuloy na yung impeachment trial. So, yung nabasa ko na post ng Point of the Nation, o basta isang napakagandang article, sabi doon is, the House has the articles of impeachment, but Sara Duterte has the Senate math. Bakit math? Impeachment is just a numbers game. Plus minus lang yan. Siyam lang ang kailangan na senador ni BP Sara para manalo. Paano mo computing yung siyam? Di yung 9 minority senators, yun na yun. Ganun lang kasimple. 16 ang kailangan ng administrasyon para makonvict si BP Sara. 15 lang yung kanilang majority black senators. So, paano sila mananalo? Kaya nga, ganun lang kasimple. Sara Duterte has the Senate math. House, yes, kahit 300 pa na House members ang boboto sa impeachment ni BP Sara, no problem. Because what matters are the numbers in the Senate. Good luck po, mga Duterte diehard haters. Galingan nyo. Sana makonvict nyo si BP Sara sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang mga yero nga ipangatag sa mga tao. Mga 500 ni ka buok nga yero o naay mga lansang pod. Manan sila ang tagan og yero. Kinuha na kila Teusin. Nga kitagaan ko sin nga para sa akong atop. Para gid mga hay sa mukaw. So muna ni ang balay sa tagaan na mugero. So muna ni ang atop sa natagaan na mugero. Na kuan na gid kayo gisi na ang yero og gipangbutangan ra og silupin. So pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura nga dako na kaayo og buslot. 15 na katuig. 15 na katuig. Oh. So nga naman nga sukad sa 15 na katuig wala gid mo nakabalay og maayo nga yero. Wala man tagay palit. Lagi. Sa tungod sa kalisod na wala mi kwarta na di mi pakamuso kay ako na operasyon pud ko. Na akong bana gabantay man sa ako di wala gid mi kwarta. Wala mo'y kwarta. Wala. So dugay na gid kaayo nga wala mo nakapuli og atop. Dugay na. Pila ka buki mong anak? Akong anak kay kuan, pirmiro na ako isa. Ikaduha dayon tong nawala nga gisi isa ako. So kuan ra karon imong anak? Isa ra. Isa ra. So makabalay na gyud mo ugma. Kabalay na mi. Makatop na gyud mo.
Atop na mi sa gihatag sa amo, salamat gid kay sa Ginoo gyud. Naot unta nga magpadayon ni nga tabang. Oo, so salamat kaayo ba? O salamat sad kayud kaayo. Mm. Ipangtaran ko